In this video, I'm going to give you 3 tips kung paano mapataas ang ating income. Hi guys! Welcome back to my vlog. My name is Nice. And if this will be your first time to watch my video, ang channel na to ay nag-upload ng mga video about weddings, business, and finances. At sa video na to, pag-usapan natin kung paano mag-increase ang ating mga income. Some of us are employees, yung iba naman ay freelancer, yung iba naman ay nasa hanay ng business, pero iisa lang ang ating mga daing. Laging kulang ang ating income. So, in this video, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano natin mapataas ang ating income. First, kailangan natin mag-side hustle or yung tinatawag nating racket or moonlight job. Kahit meron na tayong major source of income, example, pumapasok ka ng 9 to 5, pero after nun, kailangan natin mag-racket or mag-moonlight job to increase our income. So mag-isip ka ngayon, paano, ano naman yung mga moonlight job na yun? Paano naman mag-i-increase or saan naman ako maghahanap ngayon? Anong paraan? So kailangan ko pa bang mag-apply ng work? Kailangan ko pa bang paano ang diskarte dito? So the first one, pwede tayo mag-moonlight job or pwede tayo mag-side hustle, something na related sa ating major source of income or sa iyong profesyon, or pwede rin hindi siya related sa iyong profesyon. Example, if you are a teacher, outside of your official time, pwede ka mag-racket or mag-tutorial. Example, ang out mo is 5 o'clock in the afternoon, pwede ka na mag-tutorial. So in that way, makakapag-increase ng income. Kung ayaw mo naman ng something related sa iyong profesyon, nagsawa ka na sa 9 to 5, ganun ang ginagawa mo, ayaw mo na ng the same thing, ang iyong racket or ang iyong side hustle. Para sa mga lalaki, pwede kayong mag-rider. Let's say, yung Lalamove, yung Joyride, yung Angkas. So, diba, 24 hours sila, so pwede kang magpanggabi. Pag ginawa mo yun, yung kikitain mo dyan, makaka-add up yun sa iyong major source of income. Yung iba naman, magaling sila mag-bake ng cake, diba, after class or after yung official hour nila. O kaya naman, pwede ka mag-ahente sa mga mga real estate broker or anything na pwede mong pagkakitaan, kasi kung pagkakasyahin lang natin kung ano lang yung ating sinasahod sa ating major source of income, kahit baliktarin talaga, hindi talaga magsasakto yan. So ang kailangan natin talaga is maghanap ng side hustle or racket para makadagdag doon sa ating income. What I want to point out is, yung extra time mo after ng work mo ay pwede mong ilaan dito in exchange of money. So that's number 1. For number 2, monetize your skills. Tayong lahat ay may natatanging mga skills. Tingnan natin yung sarili natin. Ano yung mga skills na meron tayo na pwedeng ma-convert into income or pwede natin ma-monetize? Example, magaling kang mag-bake ng cake. So after ng work mo, pwede kang mag-bake ng cake at ibenta mo yun online or sa mga kapitbahay or sa mga friends na nag-birthday, nag-event, or kung saan kailangan ang iyong produkto. So that is one way of monetizing your skills. Kung ikaw naman ay marunong ka magtahi ka and then ibenta mo online, or magtahi ka and then ibenta mo sa iyong mga co-workers, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kakilala. And those are the things na bibigay sa'yo ng pera at mag-add up sa iyong income. So that is your skill na minomonetize mo, kino-convert mo. Monetizing your skills in terms of product or service. Yung mga binanggit ko kanina, example, yung pagtatahi, pagluluto, magaling ka sa ganito, those are product, binibigay mo yung mga product. Pwede rin yung skills mo, i-monetize mo through service. Like example, magaling ka sumayaw. So you can be a dance instructor, pwede ka mag-coach, or pwede ka mag-choreographer sa isang group, ganon. And then, di ba, may bayad yun per hour. So pwedeng yun ang hanapin mo para maka-add up doon sa iyong income. Or, mahilig ka kumanta. Gawa ka ng mga voice lesson program. Ibenta mo online or i-service mo sa mga taong nangailangan, di ba? Gusto nilang matutong kumanta, mag-offer ka na yung service. So, any skills, it can be a product or in terms of service, basta lang yung iyong skill ay ma-monetize, magkaroon ka ng additional income. Kung medyo techy ka naman or mahilig ka sa computer, pwede ka naman maging graphic artist or designer or video editor. Pwede yun. Yan, mga in-demand yan. Pwede kang kumita dyan.